Mga kapuso, mismong ang pulisya na ho ang nagbababala. Tila aktibo na naman ang mga kidnap for ransom group. Kaya naman, ngayon po umaga pag-uusapan natin yan kasama ang ating kapuso sa batas na si Attorney Gabby Concepcion. Magandang umaga, Attorney. Magandang umaga din sa'yo, Connie. O yun, at syempre ito yung mga nahuhuling suspect. Recently, meron tayong nakita yung baby na matagal-tagal ding nawala, ano? Ano yung pwedeng isampa na kaso, syempre, na talagang, kumbaga, para dun sa naiinis na mga magulang at na-torture? Ano ba yung pinaka-pwedeng isampa dyan? Well, unang-una yung kidnapping sa ilalim ng Revised Penal Code. Yung Revised Penal Code, ito ay tinuturing nating Biblia ng mga krimen. Exactly. At ang kidnapping ay tinuturing na crime against liberty. So, ang pinaka-essential element ng krimen na kidnapping ay yung pagde-deprive ng kalayaan ng isang tao. And ang main purpose na nasa likod ng krimen na ito, usually para humingi ng ransom or mga similar na motibo. So, serious offense talaga to. Kaya ang dapat na parusa ay reclusion perpetua to death. Pero alam naman natin na wala ng death penalty sa ating bansa. So, panghabang buhay na kulong na lang ang pinapataw sa mga suspect at saka sa mga naging guilty bilang penalty. So, kung wala man, kahit na hindi naman request for ransom at umabot pa rin ang pagkidnap o pagtangay sa taong nakidnap, halimbawa, 3 araw, or nagkaroon ng serious physical injuries ang biktima o ang nakidnap ay isang menor de edad o isang babae, ito talaga ay kidnapping or serious illegal detention pa rin. At So, maximum na penalty ang ipapataw dito. So yung kulong panghabang buhay. Panghabang buhay. Alright. Sana, diba, death kung merong... Ito naman yung kasi, di ba may mga nababalitaan tayo, kinikidnap na nga at minsan ginagahasa pa. Ano yung magiging mas matindi na, kumbaga, parusa? Yung kidnapping with rape? Paano ba yan? Well, sa ilalim ng Article 267 ng Revised Penal Code, kahit na nagkaroon ng panggagahasa or rape, titingnan natin kung ano ba yung intention. Kasi kung ang main intention ay deprivation of liberty, kidnapping o serious... kumbaga kung kunwari kinuha for kidnapping, for ransom. Tapos habang nakadetain sa kanya yung babae, parang natukso naman yung kidnapper at ginawa na nga niya yung pagre-rape. Actually, sa ilalim ng Revised Penal Code, dapat ay death penalty pag gano'n ang nangyari. Diba? Pag merong kasamang rape, or namatay yung taong nakidnap. That's right. Dapat ay dati, nung meron pang death penalty, death ang penalty pag ganon. Pero, since ang main intention ay kidnapping pa rin yung crime. Yung pa rin ang mismo magiging yun pa rin, main. Pero death penalty dapat sana ang penalty. Alright. Pero kasi, di ba, sa atin, naririnig natin parati yung abduction. Yung, lalo na pag-Ingles ang news item, this woman was abducted. Para sa akin kasi, syempre, para sa ating mga ordinaryong tao, pareho lang yung meaning nun di ba? Pero sa batas ba, sinasabi nila may pagkakaiba daw ang kidnapping sa abduction? Actually, malaking pagkakaiba, di ba? Although, in a certain sense, pareho. Kasi yung abduction is taking away or getting a person. Pero pag sinabi mo kasing abduction sa ilalim po ng batas natin, actually, ito yung pagkuha ng isang tao na meron kang mahalay or malaswang intention. Okay. So yung tulad nga ng sinabi natin, may specific meaning at yung kidnapping kasi ang motibo mo talagang dapuin yung tao. Mo lang, Pero yung abduction may yung iba pa. Abduction, actually ang classification niya hindi deprivation of liberty. Ito ay isang krimen o crime against chastity or sa kapurihan ng isang babae. So kahit na merong deprivation ng liberty ng isang tao, hindi ransom ang hinihingi, pero nga merong malaswang intention. Yung iba, dinadakip nila kasi yung sa mga lumang kwento na gusto nilang pilitin pakasalan. Hindi, pag dinakip at rinape, iba pa yun. Okay. So ito yung talaga... Hindi dapat hahantong, hindi dapat aabot sa rape or sa acts of lasciviousness. Ito, kunyari, may gustong pakasalan. Yung nagigil siya, crush niya, tapos halika naman muna dito, ayaw mo ako i-date, halika dito, di ba? Yung mga ganyan. Okay, sige. Maraming salamat. Malinaw na sa amin yan, Attorney Gabby Concepcion. Maraming salamat muli. Maraming salamat din.